Kumusta po kayo, mga minamahal naming tagapakinig at taga-subaybay? Muli po kaming nagbabalik upang handugan kayo ng isang kwentong tiyak na aantig sa inyong mga puso. Sabi nila, ang tahanan ay isang kanlungan, isang lugar ng kapayapaan, ng pagmamahal. Ngunit paano kung ang mismong mga pader na nagpoprotekta sa iyo ay siya ring nagkakanlong ng pinakamasakit na pagtataksil? Samahan ninyo kami sa isang paglalakbay ng katatagan at pag-asa sa kwentong pinamagatang Ang Luningning na Hindi Mapapawi. Ang amoy ng adobong manok na may pinya na dahan-dahang kumukulo sa palayok ay tila isang mainit na yakap na bumabalot sa bawat sulok ng bahay sikat araw. Sa kusina, abala si Luningning Di Mayuga. Sa edad na 65 taon, mayroon pa ring liksi sa kanyang mga galaw habang hinahalo ang paboritong ulam ng kanyang anak. Isang mahinang himig ang pumipiglas sa kanyang mga labi. Isang lumang kundiman na madalas awitin ng kanyang yumaong asawa. Malapit nang umuwi si Ilang, bulong niya sa sarili, habang isang nangiti ang sumilay sa kanyang mukha. Siguradong gutom na ang batang yon at si Dalisid. Para kay Luningning, ang kanyang anak na si Ilang-Ilang at ang manugang na si Dalisid ang kanyang mundo. Sila ang nagbibigay kulay sa kanyang buhay mula nang pumanaw ang kanyang kabiyak. 5 taon na ang nakalilipas. At ang bahay sikat araw, ang bahay na itinayo nila ng kanyang asawa mula sa kanilang pinagpaguran, ang nagsisilbing tahimik na saksi sa lahat ng kanilang masasayang alaala. Sinilip niya ang kanin na isinasaing, sakto na. Ngunit nang buksan niya ang pre-dider para kumuha ng malamig na tubig, napansin niyang paubos na ang prutas. Naisip niyang bumili ng mangga, paborito ni Ilang-Ilang na panghimagas. Sandali lang naman, sabi niya sa hangin. Pinatay niya ang apoy sa kalan at kinuha ang kanyang bayong. Lumabas siya ng bahay, isinara ang pinto, at nagsimulang maglakad patungo sa maliit na tindahan ng prutas sa kanto. Ngunit wala pa man siya sa gate, kinapa niya ang kanyang bulsa. Wala. Ang pitak ako? Napailing siya at bahagyang natawa sa sarili. Hey Luningning, tumatanda ka na talaga. Dahan-dahan siyang bumalik. Maingat niyang pinihit ang seradura para hindi gumawa ng ingay. Ayaw niyang masira ang katahimikan ng hapon. Pagpasok niya, narinig niya ang mga boses mula sa sala. Nandito na pala sila. Hindi man lang niya narinig ang pagpasok ng sasakyan. Ngunit ang mga boses na naririnig niya ay hindi masaya. Mayroon itong bigat, isang pait, na tila laso na kumakalat sa hangin. Napatigil si Luningning sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto ng kusina. Kailan mo balak sabihin kay Mama? Ilang. Hindi na tayo pwedeng maghintay pa. Iyon ang boses ni Dalisid, puno ng pagkadismaya. Dalisid, hindi ganun kadali iyon. Paano ko sasabihin sa kanya na kailangan na natin siyang ipacheck sa doktor para sa isip niya? Sagot ni Ilang-Ilang, nanginginig ang boses. Kumunot ang noo ni Luningning. Anong problema sa isip niya? Hindi mo kailangang sabihin, giit ni Dalisid. Ang kailangan natin ay ang pirma ng doktor, isang papel na nagsasabing incapable na siyang mag-alaga sa sarili niya. Kapag nakuha natin yon, makukuha na natin ang guardianship. At kapag nasa atin na yon, hindi tinapos ni Dalisid ang sasabihin, ngunit narinig ni Luningning ang kasunod na salita sa kanyang isipan. Ang lahat ng ari-arian niya. Isang nanunuot na lamig ang gumapang sa buong katawan ni Luningning, mas malamig pa sa yelo. Pero, paano si Mama? Tanong ni Ilang-Ilang. Saan siya titira? Isang buntong hininga. May mga magagandang home for the aged, mahal. Aalagaan siya doon. At madadalaw naman natin siya. Ito ang pinakamabuti para sa lahat. Para sa kanya at para sa kinabukasan natin. Hindi na makahinga si Luningning. Tila nabingi ang kanyang mga tainga. Ang tanging naririnig niya na lang
ay ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib. Itinakip niya ang nanginginig na kamay sa kanyang bibig upang pigilan ng isang hikbi ang kanyang ilang-ilang, ang kanyang nag-iisang anak. Sa isang iglap, bumalik sa kanyang alaala ang isang hapon. Maraming taon na ang nakalipas sa mismong sala na yon. Ikapitong kaarawan ni ilang-ilang. Ang munting bata ay tumatakbo palapit sa kanya. May hawak na isang gusot na papel na may drawing ng 3 tao na magkakahawak kamay sa harap ng isang bahay. "Mama, Papa, ako po ito," sabi ng maliit na boses. "Habang buhay po tayong magkakasama sa bahay Sikat Araw." Niyakap niya noon ang kanyang anak ng mahigpit, puno ng pagmamahal. Ngayon, ang anak na yon ay pumapayag na itapon siya na parang isang lumang kasangkapan. Bumagsak ang pitaka mula sa kanyang kamay. Ang kalabog nito sa sahig na gawa sa kahoy ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. "Ano yon?" Narinig niyang tanong ni Dalisid. Sa isang kisap mata, umurong si Luningning pabalik sa kusina. Nagtago sa dilim sa likod ng pinto, habang ang kanyang puso ay nagwawala. Narinig niya ang mga yabag na papalapit, at pagkatapos ay ang boses ni ilang-ilang. "Wala naman. Baka pusa lang sa labas. Halika na. Baka maabutan pa tayo ni Mama." Narinig niya ang pagsara ng pinto sa labas at ang tunog ng paalis na sasakyan. Naiwan si Luningning sa katahimikan. Dahan-dahan siyang lumabas mula sa kanyang pinagtataguan. Ang amoy ng adobo ay tila hindi na masarap, kundi nakakasulasok. Ang ginintuang sinag ng araw na pumapasok sa bintana ay tila hindi na nagbibigay init, kundi nangungutya. Parang hinahabol ang hininga, napasandal siya sa pader at dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang kanyang mga tuhod ay tila nawalan ng lakas. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata, ngunit hindi pa ito tuluyang bumabagsak. Ang kanyang paningin ay napako sa isang aparador sa sala. Sa ibabaw nito ay isang naka-frame na dokumento. Ang titulo ng lupa ng bahay Sikat Araw. Ang simbolo ng lahat ng kanyang pinaghirapan, ng lahat ng pangarap nila ng kanyang asawa. Ang pangarap na ngayon ay gusto nilang kunin. Ang pangarap na ipinagkakait na sa kanya ng sarili niyang anak. Humigpit ang kanyang pagkakakuyom. Ang mga luhang nagbabadyang tumulo ay biglang natuyo, napalitan ng isang apoy na biglang nag-alab sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Ito ang kanyang tahanan. Ito ang kanyang buhay. At walang sino man ang kukuha nito mula sa kanya. Habang ang dilim ay unti-unting lumalamon sa kabahayan, isang pabulong na pangako ang kumawala sa kanyang mga labi. Ang boses niya ay basag, ngunit puno ng determinasyon na hindi pa niya naramdaman sa buong buhay niya. Hindi ko ito hahayaan. Kinagabihan, ang hapagkainan sa bahay Sikat Araw ay nababalot ng isang katahimikang hindi pangkaraniwan. Hindi ito ang karaniwang kapayapaan. Ito'y isang katahimikang mabigat, tila may dalang babala. Si Luningning ay nasa kabisera, nakaupo ng tuwid, ang kanyang mukha ay isang maskara ng kahinahunan. Sa kanyang harapan, si ilang-ilang at Dalisid ay kumakain. "Nay, ang sarap po talaga ng adobo ninyo. Walang kupas," sabi ni Dalisid, kasabay ng isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Tumangulang si Luningning. "Kumain kayong mabuti." Bawat nguya, bawat pagsubo ni Luningning ay isang pagsubok. Pakiramdam niya ay buhangin ang kanyang kinakain at ang bawat paglunok ay parang may bumabarang tinik sa kanyang lalamunan. Pinapanood niya ang kanyang anak, ang kanyang ilang-ilang, na tila walang kamalay-malay sa bagyong namumuo sa kanyang dibdib. Ngunit napansin niya ang bahagyang panginginig ng kamay nito tuwing nagtatama ang kanilang mga mata. "Mama, kamusta po ang pakiramdam ninyo?" tanong ni ilang-ilang. Ang boses ay sobrang lambing. "Hindi po ba kayo nahihilo o napapagod nitong mga nakaraang araw?" "Heto na,
Isip ni Luningning. Ang simula ng kanilang palabas. Ngumiti siya, isang matamis ngunit walang buhay na ngiti. Mabuti naman ako, anak. Malakas pa ang nanay. Sinadya niyang diinan ng huling salita. Salamat sa pag-aalala. Natahimik si ilang-ilang, tila hindi alam ang isasagot. Pagkatapos ng hapunan, nagpaalam si Luningning na magpapahinga na. Ngunit sa halip na mahiga, naupo siya sa kadiliman ng kanyang silid. Ang pinto ay bahagyang nakaawang. Pinakikiramdaman niya ang bawat galaw sa ibaba. Narinig niya ang mga bulungan. Maya-maya, nakita niya si Dalisid na pumasok sa maliit na silid-aklatan ng kanyang yumaong asawa. Ang silid na yon ang kanlungan ng lahat ng mahahalagang dokumento at alaala ng kanilang pamilya. Sumunod si Luningning, ang mga paay walang ingay na tumatapak sa sahig na kahoy. Mula sa siwang ng pinto, nanlaki ang kanyang mga mata sa nasaksihan. Si Dalisid, gamit ang ilaw mula sa kanyang cellphone, ay kinukuhanan ng litrato ang bawat pahina ng titulo ng lupa, ang mga bank statement at maging ang mga insurance policy. Bawat click ng kamera ng telepono ay tila isang patalim na tumatarak sa puso ni Luningning. Nang makontento na si Dalisid, lumabas ito ng silid. Hindi na malayan ang anino ni Luningning na mabilis na bumalik sa kadiliman ng kanyang kwarto. Isinara ni Luningning ang kanyang pinto. Ang likod ay nakasandal dito habang hinahabol ang kanyang hininga. Malinaw na ngayon ang lahat. Hindi ito isang masamang panaginip. Ito ay isang planadong pagtataksil. Hindi na siya umiyak. Ang takot na naramdaman niya kanina ay napalitan na ng isang malamig at matigas na galit. Umupo siya sa harap ng kanyang lumang tokador. Mula sa ilalim na kahon, kinuha niya ang isang makapal na kwaderno. Ito ang kanyang dating journal na hindi na niya nasulatan mula nang mamatay ang kanyang asawa. Binuklat niya ito sa isang blankong pahina. Kinuha niya ang pluma. Sa ilalim ng liwanag ng munting ilawan sa tabi ng kanyang kama, nagsimula siyang magsulat. Ang kanyang sulat kamay, na dati elegante at malambot, ay ngayon ay mariin at nanggigigil. Petsa, Oktubre 24, oras, 9:15 ng gabi. Narinig ko ang plano ni na Ilang-Ilang at Dalisid. Gusto nilang kunin ang lahat. 10:30 ng gabi. Kinuhanan ni Dalisid ng litrato ang mga dokumento sa silid-aklatan. Titulo ng lupa, bank accounts. Sinulat niya ang lahat, bawat detalye, bawat salitang kanyang narinig. Ang kwadernong ito ay hindi na isang journal ng mga alaala, kundi isang logbook ng kataksilan. Ito ang magiging una niyang sandata. Ngunit alam niyang hindi sapat ang isang kwaderno. Kailangan niya ng tulong. Kailangan niya ng isang taong makikinig. Isang taong nasa panig niya. Bigla niyang naalala ang isang pag-uusap nila ng kanyang matalik na kaibigang si Elena. Ilang buwan bago ito lumipat sa Cebu, ikinuwento ni Elena ang tungkol sa kanyang pamangkin, isang batang-batang abogada na matalino at may paninindigan. Kung sakaling kailangan mo ng tulong legal, Luning, siya ang tawagan mo. Sabi noon ni Elena habang inaabot sa kanya ang isang maliit na business card. Huwag kang mag-alala sa bayad. Ang mahalaga ay ang hustisya. Itinago niya noon ang card. Iniisip na hindi niya ito kailanman kakailanganin. Sino bang mag-aakala? Hinalughog ni Luningning ang isang maliit na kahon ng mga alaala, mga lumang litrato, mga sulat, mga resibo. At doon, sa ilalim ng lahat, nakikita niya ito. Ang puting card. Attorney Diwa Makalintal. Ang pangalan ay tila isang sagot sa kanyang panalangin. Kinuha niya ang kanyang lumang telepono. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang tinitipa ang mga numero. Bawat pindot ay isang hakbang palayo sa pagiging isang biktima. Isang hakbang palapit sa pagiging isang mandirigma. Hinawakan niya ng mahigpit ang telepono. Idinikit sa kanyang tainga. Ang puso niya ay kumakarera. Nagring ito. Isang beses. Paano kung hindi niya sagutin? 2 bis.
Paano kung hindi siya maniwala sa isang matandang tulad ko? 3 beses. Diyos ko, tulungan niyo po ako. At pagkatapos, isang boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Isang boses na kalmado at profesional. Hello, this is Attorney Makalintal speaking. How may I help you? Huminga ng malalim si Luningning. Ito na ang unang hakbang sa dilim. Ngunit sa unang pagkakataon, mula kaninang hapon, nakaramdam siya ng bahagyang sinag ng liwanag. Attorney, panimula niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig, ngunit may bagong tatag. Ang pangalan ko po ay Luningning Di Mayuga. Kailangan ko po ng tulong ninyo. Isang maliit na kapihan sa kabilang bayan, malayo sa mga matang mapanghusga ng bayan ng Magdiwang, ang kanilang napiling tagpuan. Umupo si Luningning sa pinakasulok na mesa kung saan tanaw niya ang pinto, ngunit hindi siya gaanong kapansin-pansin. Ang bawat pagpasok ng bagong costumer ay nagpapakaba sa kanyang dibdib. Maya-maya, isang babae ang pumasok. Bata pa, marahil ay nasa mga huling taon ng kanyang 20s, nakasuot ng simpleng blusa at pantalon. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang masinop na ponytail, ngunit ang kanyang mga mata, ang mga iyon ay matalas, tila kayang basahin ang nasa isip ng kanyang kaharap. Naglakad ito palapit sa kanya. Nanay Luningning Di Mayuga? Tanong ng babae, isang magalang na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Tumango si Luningning. Ikaw ba si Attorney Makalintal? Diwa na lang po, Nay. Sagot ng abogada habang nauupo sa kanyang harapan. Huwag po kayong mag-alala. Ligtas po kayo dito. Ang sinseridad sa boses ni Diwa ay tila isang malamig na tubig na nagpabawas sa apoy ng kaba sa dibdib ni Luningning. Ngunit ang pagsisimula ng pagkukwento ay nananatiling mahirap. Paano niya isa sa tinig ang kataksilan ng sarili niyang anak? Hindi ko alam kung saan magsisimula, Hija, sabi ni Luningning. Ang boses ay garalgal. Magsimula po kayo sa simula, Nay, mahinahong sabi ni Diwa. At makikinig po ako. At nagsimula ngang magkwento si Luningning. Isinalaysay niya ang lahat, ang pag-uusap na kanyang narinig, ang mga litratong kinunan ni Dalisid, ang mga tanong ni ilang-ilang tungkol sa kanyang kalusugan. Habang siya'y nagsasalita, ang mga luhang pinigilan niya ng ilang araw ay nagsimula ng pumatak. Hindi ito mga luha ng pagkatalo, kundi mga luha ng hinanakit at sakit. Hindi nagsalita si Diwa, nakikinig lang siya. Ang kanyang buong atensyon ay nakatuon kay Luningning. Paminsan-minsan, tumatango siya, nagpapakita ng pag-unawa. Nang matapos si Luningning, inabutan siya ni Diwa ng isang panyo. Nanay Luningning, maraming salamat po sa pagtitiwala ninyo sa akin, sabi ni Diwa. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may bakal na determinasyon. Ang ginagawa po ng inyong manugang at sa kasamaang palad ng inyong anak ay malinaw na isang uri ng elder abuse at may tangkang pandaraya. Anong gagawin ko? Tanong ni Luningning, tila isang batang naliligaw. Lalaban po tayo. Diretsong sagot ni Diwa. Ngunit kailangan nating gawin ito ng matalino. Sa ngayon, ang salita ninyo laban sa salita nila ay hindi sapat. Kailangan natin ng mas matibay na ebidensya. Ebidensya na hindi nila maitatanggi. Ipinakita ni Luningning ang kwadernong dala niya. Binasa ito ni Diwa nang may paghanga. Magaling po ito. Nay, napakahalaga ng bawat detalyeng isinulat ninyo. Ituloy niyo po ito. Pero, kailangan natin ng higit pa. May dinukot si Diwa mula sa kanyang bag. Isang maliit na bagay na kasinlaki lang ng isang barya. Ito po ay isang voice recorder, paliwanag ni Diwa. Maliit pero malakas. Kailangan nating makuha sa record ang kanilang mga plano, ang kanilang mga pag-uusap. Tinitigan ni Luningning ang maliit na aparato. Paano?
Paano ko ito itatago? Kailangan nating maging malikhain, sabi ni Diwa. Ang kanyang tingin ay napunta sa suot ni Luningning, isang luma ngunit eleganteng brooch na nakakabit sa kanyang blusa, isang paboritong alahas na bigay pa ng kanyang asawa. Pwede po ba nating idikit yan sa likod ng inyong brooch? Palagi niyo po ba itong suot? Tumango si Luningning. Hindi ko ito hinuhubad. Perpekto, sabi ni Diwa. Subukan po ninyong iwanan ang brooch sa mesa o sa upuan kapag alam ninyong mag-uusap sila. Maging makakalimutin kayo, Nay. Gamitin natin ang inaakala nilang kahinaan ninyo laban sa kanila. Sa unang pagkakataon, isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Luningning. May plano na. Hindi na siya nag-iisa. Nanay Luningning, sabi ni Diwa bago sila maghiwalay, ang kanyang mga mata ay seryoso. Ang laban na ito ay magiging mahirap at masakit. Masasaktan po kayo. Pero tandaan ninyo, ang batas ay para sa mga inaapi at hindi po kayo nag-iisa sa laban na ito. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa isip ni Luningning habang siya'y naglalakbay pa uwi. Hindi nag-iisa. Pagdating niya sa bahay sikat araw, nadatnan niyang nag-uusap sa sala sina Dalisid at ilang-ilang. Agad silang natahimik nang makita siya. Saan po kayo galing, Nay? Tanong ni Dalisid. May halong pagsisiyasat sa kanyang tono. Namasyal lang sandali, anak, para makalanghap ng sariwang hangin. Kalmadong sagot ni Luningning. Itinago niya sa likod ang maliit na paper bag kung saan nakalagay ang voice recorder. Pumasok siya sa kanyang silid. Maingat niyang idinikit ang recorder sa likod ng kanyang brooch. Huminga siya ng malalim at isinuot itong muli. Tila bumigat ang brooch sa kanyang dibdib, hindi dahil sa recorder, kundi dahil sa bigat ng misyong kanyang haharapin. Kinagabihan, habang nanonood sila ng telebisyon, bumalik si Dalisid na may kakaibang nangiti sa kanyang labi. May inabot siyang papel kay ilang-ilang. Mahal, nakausap ko na ang kaibigan ko, sabi ni Dalisid, sapat na malakas para marinig ni Luningning. Nirekomenda niya ang isang magaling na psychologist. Si Dr. Alcaraz daw ang pinakamahusay sa larangan niya. Tumingin si Dalisid kay Luningning. Ang ngiti sa kanyang labi ay tila balat kayo ng isang ahas. Para po sa inyo ito, Nay. Para masigurong nasa mabuti kayong kalagayan. Naramdaman ni Luningning ang malamig na metal ng brooch sa kanyang dibdib. Pinindot niya ng bahagya ang gilid nito. Sapat lang para maramdaman ang maliit na switch. Hindi siya umimik. Ngumiti lang siya. Isang nangiting mapaghamon na hindi nila naintindihan. Ang bitag ay inihahanda na nila. Ang hindi nila alam, si Luningning ay naghahanda na rin ng sarili niyang bitag. At ang munting brooch sa kanyang dibdib ang magiging saksi sa lahat. Gabi na, ngunit hindi pa rin dalawin ng antok si ilang-ilang. Nakahiga siya sa tabi ni Dalisid na mahimbing nang natutulog. Ang paghinga ay malalim at panatag. Paano niya nagagawang matulog ng ganito na para bang wala silang pinaplanong isang bagay na napakalaki at napakasakit? Bumangon siya at nagtungo sa bintana. Pinagmasdan ng hardin ng kanilang bahay na naliligo sa liwanag ng buwan. Ang hardin na inalagaan ni Mama Luningning sa loob ng maraming taon. Naalala niya noong bata pa siya. Tinutulungan niya itong magdilig ng mga halaman. Ang kanilang mga tawanan ay sumasabay sa huni ng mga ibon. Mahal niya ang kanyang ina. Walang duda doon. Ngunit ang pagmamahal na yon ay tila unti-unting nalulunod sa takot. Para sa kinabukasan na natin to mahal. Iyon ang palaging sinasabi ni Dalisid. Ang mga salita niya ay parang pulot, matamis ngunit nakakapit. Ipinipinta niya ang isang larawan ng buhay na walang inaalalang bayarin, ng mga mamahaling bakasyon, ng isang bahay na mas malaki pa rito. Isang buhay na malayo sa kinatatakutan ni ilang-ilang, ang kahirapan. Nakita niya kung paano naghirap ang kanyang mga magulang noon para lang maitayo
ang bahay sikat araw at mapag-aral siya. Ayaw na niyang maranasan iyon. At si Dalisid, nangako si Dalisid na hindi niya iyon mararanasan. Ngunit may mga pahiwatig na hindi tama ang lahat. May mga gabing nagigising siya at naririnig niya itong may kausap sa telepono. Ang boses ay puno ng takot at pangako. Babayaran ko rin. Bigyan niyo lang ako ng konting panahon. Hindi niya alam ang buong katotohanan. Natatakot siyang alamin. Mas madaling maniwala sa mga kasinungalingan ni Dalisid. Mas madaling isipin na ang ginagawa nila ay para sa kabutihan ng kanyang ina. Kinabukasan, nilapitan niya ang kanyang ina na nagkakape sa beranda. Ang puso niya ay kumikirot sa bawat hakbang. "Mama!" mahina niyang sabi. Tumingin si Luningning sa kanya. Ang mga mata nito'y kalmado. Masyadong kalmado. "Bakit, anak?" "Tungkol po doon sa doktor. Si Dr. Alcaraz. Nakaset na po ang appointment natin bukas." Nag-iwas siya ng tingin. Hindi kayang salubungin ang mga mata ng ina. Sasama po kami ni Dalisid. Akala niya ay magagalit ito o magtatanong. Ngunit isang tango lang ang isinagot nito. "Sige anak, kung yan ang sa tingin ninyo ay makakabuti," sabi ni Luningning bago muling humigop ng kape. Ang simpleng pagsang-ayon mo na yon ay mas masakit pa kaysa sa anumang pagtutol. Tila isang sampal na hindi niya nakita. Pakiramdam ni ilang-ilang ay siya ang kontrabida sa isang kwentong hindi niya gustong mapabilang. Ngunit huli na para umatras. Habang siya'y nakatalikod, hindi niya nakita ang paghigpit ng hawak ng kanyang ina sa tasa ng kape. Ang mga buto sa kanyang mga daliri ay namumuti. Kinagabihan, habang naghahanda ng damit si ilang-ilang, pumasok si Dalisid sa banyo para maligo. Maya-maya, narinig niyang nagring ang telepono nito na naiwan sa ibabaw ng kama. Isang hindi rehistradong numero. Dahil sa kuryosidad, sinilip niya ito. May isang text message, "Soliman, isa na lang araw. Huwag mong subukan ang pasensya namin. Alam namin kung saan nakatira ang biyenan mo." Nanlamig ang buong katawan ni ilang-ilang. Hindi ito simpleng utang. Ito ay isang banta. Mabilis niyang ibinalik ang telepono nang marinig niyang huminto ang tunog ng shower. Lumabas si Dalisid mula sa banyo, nakabalot ng tuwalya at ngumiti sa kanya. "Excited ka na ba para bukas, mahal? Malapit na. Malapit nang matapos ang lahat ng problema natin." Tinitigan niya ang kanyang asawa. Ang lalaking minahal niya. Ngayon, sa kanyang paningin, isa na itong estranghero. Ang nangiti nito ay hindi na nakakapanatag, kundi nakakatakot. Ang ginagawa nila ay hindi para sa kanilang kinabukasan. Ito ay para iligtas si Dalisid at isinasakripisyo nila ang kanyang ina para dito. Napatingin siya sa ibaba, sa silid ng kanyang ina. Nakita niya ang ilaw na nakabukas pa. Naisip niya ang kanyang ina. Nag-iisa roon, naghahanda ng damit para sa appointment bukas. Isang appointment na idinisenyo para hatulan siya, para alisin sa kanya ang lahat. Isang tanong ang biglang sumabog sa kanyang isipan. Isang tanong na matagal na niyang itinataboy palayo. Ngunit ngayon ay hindi na niya mapigilan. Tama ba itong ginagawa ko? Bulong niya sa sarili, habang isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Ang sagot ay isang nakabibinging katahimikan. At sa katahimikang yon, alam na niya, ngunit wala na siyang lakas para bumalikwas. Ang klinika ni Dr. Alcaraz ay malinis at moderno, ngunit para kay Luningning, ang hangin sa loob ay malamig at mabigat. Ang bawat puting pader ay tila nangungusap, sumisigaw ng salitang paghatol. Nakaupo siya sa isang komportableng silya sa loob ng consultation room habang sina ilang-ilang at Dalisid ay nasa labas. Kinakausap muna ang doktor. Narinig niya ang mga pira-pirasong salita mula sa siwang ng pinto.
Makakalimutin na po, Doc. Boses ni ilang-ilang. Minsan po, parang wala sa sarili. Boses ni Dalisid. Nakakabahala na po talaga ang kanyang kalagayan. Bawat salita ay isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Pinikit niya ang kanyang mga mata at hinawakan ng mahigpit ang kanyang brooch. Katatagan, luningning, kailangan mong maging matatag. Habang naghihintay, iginala niya ang kanyang paningin sa paligid ng silid. Mga diploma sa pader, mga libro tungkol sa isipan ng tao. At sa ibabaw ng malaking mesa na gawa sa mahogany, may ilang mga naka-frame na litrato. Isang litrato ng isang masayang pamilya, marahil ay ang pamilya ng doktor. Isang litrato ng pagtatapos sa kolehiyo. At isang luma, medyo kupas ng litrato. Dalawang binatang naka-uniforme ng ROTC, magkaakbay. Ang kanilang mga ngiti ay abot tainga. Ang isa ay isang mas batang bersyon ng doktor na nakita niya sa labas kanina. Ngunit ang isa pa, tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Luningning. Kinusot niya ang kanyang mga mata, hindi makapaniwala. Ang binatang katabi ng doktor ay ang kanyang yumaong asawa, si Arturo. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang mga kwento ni Arturo tungkol sa kanyang pinakamatalik na kaibigan sa kolehiyo, ang kanyang kumpare at kapatid sa ibang ina. Isang lalaking palagi niyang tinatawag na Santi. Dr. Santiago Alcaraz. Santi. Ito ba ay isang himala? O isang napakalupit na biro ng tadhana? Bumukas ang pinto. Pumasok si Dr. Alcaraz. Isang matangkad na lalaki na may buhok na medyo puti na sa kanyang mga gilid. Kasunod sina Dalisid at ilang-ilang. Ang mukha ng doktor ay propesyonal at seryoso. Magandang umaga po, Mrs. Di Mayuga. Ako po si Dr. Alcaraz, sabi nito. Umupo sa kanyang harapan. Sina Dalisid at ilang-ilang ay tumayo sa likuran niya. Tila mga bantay na naghihintay sa pagbagsak ng hatol. Magandang umaga rin po, doktor, sagot ni Luningning. Ang boses ay kalmado sa kabila ng rumaragasang emosyon sa kanyang loob. Nagsimula ang doktor sa mga simpleng tanong. Anong araw na ngayon? Sino ang kasalukuyang presidente? Saan siya nakatira? Sinagot ni Luningning ang lahat ng tama at malinaw. Nakita niya ang bahagyang pagkunot ng noo ni Dalisid. Mrs. Di Mayuga, sabi ng doktor, mayroon akong ilang simpleng puzzles na ipapasagot sa inyo. Habang inaabot ng doktor ang isang papel, sinadya ni Luningning na aksidenteng mahulog ang kanyang pluma sa sahig, malapit sa paanan ng doktor. Naku, pasensya na, doktor. Medyo mahina na ang aking mga kamay. Nang yumuko ang doktor para kunin ang pluma, yumuko rin si Luningning. Sa sandaling iyon, nang ang kanilang mga ulo ay magkalapit at nakatago mula sa paningin ni Dalisid at ilang-ilang, ibinulong niya ang isang salita. Isang pangalan na tanging 2 tao lang sa litratong yon ang nakakaalam. Arturo. Nakita ni Luningning ang pagtigil ng doktor. Ang kanyang mga galaw ay biglang nag-iba. Dahan-ahan siyang tumuwid. Iniabot ang pluma kay Luningning. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na tingin ng isang doktor sa pasyente. Ito ay tingin ng pagkabigla, ng pag-aalala at ng pagkilala. Tumikhim ang doktor, tila nag-aayos ng kanyang iniisip. Tumingin siya kay Luningning, pagkatapos ay sa mag-asawa sa likuran nito. Isang dahan-dahang pag-unawa ang mababasa sa kanyang mukha. Salamat po. Ngayon, sabi ni Dr. Alcaraz, ang kanyang tono ay nagbago, naging mas formal. Itinuro niya ang isang lumang painting sa pader. Maari niyo po bang sabihin sa akin kung ano ang nakikita ninyo sa larawang yan, Nanay Luningning? Habang nagsasalita si Luningning, naglalarawan ng larawan, ang mga mata ni Dr. Alcaraz ay hindi sa kanya nakatingin. Nakatingin ito sa brooch, sa kanyang dibdib.
Nakita ng doktor ang bahagyang pamumula ng isang maliit na ilaw na nag-i-indicate na ito'y gumagana. Marahil ay dahil sa kanyang propesyon. Sanay siyang makiramdam. Sanay siyang magbasa ng mga bagay na hindi sinasabi. Nang matapos ang eksaminasyon, tumayo si Dr. Alcaraz. Hinarap niya sina Dalisid at ilang-ilang na nag-aabang. Kailangan ko po ng ilang araw para pag-aralan ang mga resulta, sabi niya sa dalawa. Pagkatapos ay lumingon siya kay Luningning, isang bahagyang halos hindi mapansing tango ang ibinigay niya. At pagkatapos, nagsalita siya ng malakas, sapat na para marinig ng lahat at sapat na para magbigay ng pekeng pag-asa sa mga taong may masamang hangarin. Sabi niya habang nakatingin sa kanyang mga nota. Base po sa mga unang obserbasyon ko, mukhang may mga senyalis nga tayo ng cognitive decline. Nakita ni Luningning ang pagliwanag ng mukha ni Dalisid at ang pagyuko ni ilang-ilang. Isang halo ng tagumpay at pagsisisi. Ngunit ang narinig ni Luningning ay hindi ang hatol ng doktor. Ang narinig niya ay ang mensaheng nakatago sa likod nito. Naiintindihan kita, kakampi mo ako. Ang bitag ay binaliktad at ang manghuhuli ay malapit ng maging biktima. Ang sumunod na mga araw sa bahay sikat araw ay lumipas na may kakaibang bigat. Ang hangin ay puno ng hindi sinasabing mga salita ng mga nag-aabang na tingin. Si Luningning ay nagpatuloy sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Nagluluto, naglilini, nag-aalaga ng hardin na may panlabas na kahinahunan. Ngunit sa loob, ang bawat segundo ay tila isang paghahanda para sa isang paparating na digmaan. Isang hapon, habang nagdidilig siya ng kanyang mga rosas, dumating sina ilang-ilang at Dalisid. Ang kanilang mga mukha ay hindi maipinta. Si Dalisid ay may malawak na ngiti ng tagumpay, habang si ilang-ilang naman ay namumutla at hindi makatingin ng diretso sa ina. May iwinawagayway si Dalisid na isang brown envelope. "Nay, may maganda po kaming balita," masayang sabi ni Dalisid. "Galing na po kami kay Dr. Alcaraz. Lumabas na po ang resulta ng assessment ninyo." Hindi umimik si Luningning. Ibinaba niya ang pandilig at hinarap sila. Ang kanyang mga mata ay kalmado. Binuksan ni Dalisid ang sobre at inilabas ang isang papel. Ayon po sa official diagnosis ni Doc, mayroon po kayong early stage dementia with significant cognitive decline. Kailangan na po kayo ng masusing pag-aalaga. Pinakinggan ni Luningning ang mga salitang yon. Mga salitang dapat sana'y dumurog sa kanya. Ngunit dahil alam na niya ang katotohanan, ang mga ito'y tila wala ng bigat. Ang tanging nararamdaman niya ay isang malalim na awa para sa kanyang anak na nagpapagamit sa kasamaan. "Huwag po kayong mag-alala, Mama," sabi ni ilang-ilang. Sa wakas, ay nagkaroon ng lakas ng loob na magsalita, kahit pa nanginginig ang kanyang boses. "Kami na po ni Dalisid ang bahala sa lahat. Para rin po ito sa kapakanan ninyo." Ang kapakanan ko, isip ni Luningning, may halong pait. O ang kapakanan ng mga pinagkakautangan mo, Dalisid? Sa mga sumunod na araw, naging mabilis ang mga pangyayari. Madalas nang wala sa bahay ang mag-asawa, abala sa pag-aayos ng mga papeles. Si Luningning naman ay palihim na nakikipag-ugnayan kay Attorney Diwa. Ibinibigay ang lahat ng impormasyon at mga bagong audio recording na nakuha niya mula sa kanyang brooch. Isang umaga, habang nag-aalmusal si Luningning ng mag-isa, may kumatok sa pinto. Isang lalaking naka-uniforme. "Kayo po ba si Mrs. Luningning Di Mayuga?" tanong ng lalaki. "Ako nga," sagot niya. May iniabot itong isang makapal na sobre. "Galing po sa korte." Nang isara ni Luningning ang pinto, tila nang hina ang kanyang mga tuhod. Alam na niya kung ano ito. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Sa loob ay mga legal na dokumento. Isang petisyon. Petition for guardianship over the person and estate of Luningning Di Mayuga. At sa ibaba, nakasulat ang pangalan ng mga petitioner.
Ilang-ilang Di Mayuga Soliman and Dalisid Soliman. Kahit inaasahan na niya, hindi niya mapigilan ang sakit na tumagos sa kanyang puso. Ito na, ang opisyal na papel. Ang dokumentong nagsasabing ang sarili niyang anak ay idinedeklarang wala na siyang kakayahang magpasya para sa kanyang sarili. Ang papel na naglalayong alisin sa kanya ang lahat, ang kanyang bahay, ang kanyang ipon, ang kanyang pagkatao. Ito ang sandali ng pagkatalo. Ang sandali kung saan, sa mata ng batas at sa mata ng mundo, siya ang talunan, ang matandang ulianin, ang pabigat, napasandal siya sa pader. Ang mga papel ay hawak ng mahigpit. Napatingin siya sa salamin sa kanyang harapan. Nakita niya ang isang babaeng may kulay pilak na buhok, may mga guhit na ng kalungkutan sa mukha. Nakita niya ang kahinaan, ngunit nang titigan niya ng mas malalim, sa likod ng mga luhang nagbabadyang tumulo, may nakita siyang iba. Isang kislap, isang ningning, ang ningning ng isang ina na lalaban, ang ningning ng isang babaeng hindi basta-basta susuko. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Attorney Diwa. "Nakuha ko na, Diwa," sabi niya. Ang boses ay hindi na nanginginig. "Ito na yun nanay," sagot ni Diwa mula sa kabilang linya. Ramdam niya ang pag-aalala sa boses nito. "Handa na ba kayo?" Tumingin muli si Luningning sa kanyang refleksyon. Itinaas niya ang kanyang baba. "Handa na ako," sagot niya. Ang bawat salita ay puno ng paninindigan. Pagkatapos ng tawag, pumasok siya sa kanyang silid. Kinuha niya ang brooch mula sa kanyang damit at maingat na inalis ang maliit na voice recorder. Hinawakan niya ito sa kanyang palad. Napakaliit na bagay, ngunit naglalaman ng katotohanang magpapalaya sa kanya. Tinitigan niya ang kanyang sarili sa salamin, sa huling pagkakataon bago ang malaking laban. Hindi na ang mahinang Luningning ang nakikita niya. Ang nakikita niya ay isang mandirigma. Oras na para tapusin ito. Ang silid hukuman ay malamig at tahimik. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng aircon at ang paminsan-minsang pag-ubo mula sa mga manonood. Para kay Luningning, ang bawat sulok ng silid ay tila humihinga, nag-aabang sa magaganap na paglilitis. Nakaupo siya sa tabi ni Attorney Diwa Makalintal. Ang kanyang mga kamay ay magkadikit sa ibabaw ng kanyang kandungan, kalmado sa panlabas. Ngunit ang kanyang puso ay tumatambol na parang sa isang digmaan. Sa kabilang panig, nakaupo sina Ilang-Ilang at Dalisid kasama ang kanilang abogado. Si Dalisid ay may kumpiyansa sa kanyang mukha, isang ngiting mapagmataas. Si Ilang-Ilang naman ay nakayuko, hindi magawang salubungin ang tingin ng ina. "All rise!" Anunsyo ng bailiff. Pumasok ang hukom at nagsimula ang paglilitis. Unang iprinesenta ng abogado, ni Dalisid ang kanilang kaso. Inilatag niya ang mga ebidensya, mga testimonya mula sa mga kapitbahay na sinabihan ng mag-asawa na nagiging makakalimutin na si Luningning, mga resibong nagpapatunay na ang mag-asawa ang nagbabayad ng mga bills sa bahay, at ang pinakamabigat nilang alas, ang medical assessment mula kay Dr. Santiago Alcaraz. "Your Honor," sabi ng abogado, "ang dokumentong ito na nilagdaan ng isang respetadong psychologist ay malinaw na nagsasabing si Mrs. Luningning Di Mayuga ay hindi na nasa tamang kapasidad para pangalagaan ang kanyang sarili at ang kanyang mga ari-arian. Ang aming mga kliyente, bilang kanyang nag-iisang pamilya, ay humihiling lamang na maibigay sa kanila ang karapatang alagaan siya at protektahan ang kanyang kapakanan." Habang nagsasalita ang abogado, nakita ni Luningning ang pagngisi ni Dalisid. Ang tagumpay ay tila abot kamay na nila. Pagkatapos, oras na para sa panig ni Luningning. "The defense calls its first witness," mahinahong sabi ni Attorney Diwa. "We call to the stand Mrs. Luningning Di Mayuga." Naglakad si Luningning patungo sa witness stand.
Ang bawat hakbang ay matatag. Mrs. Di Mayuga, panimula ni Diwa. Totoo po bang kayo ay nagiging makakalimutin na? Kung minsan po, attorney. Normal naman po siguro yon sa aking edad. Sagot ni Luningning. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Ngunit sapat po ba ang pagkalimot na ito para hindi ninyo na maalagaan ang inyong sarili? Hindi po, attorney. Kaya ko pa pong gawin ang lahat ng bagay. At higit sa lahat, alam ko po kung sino ang tunay na nagmamahal sa akin at kung sino ang hindi. Ang huling mga salita ay tila isang palaso na direktang tumama kay ilang-ilang. Pagkatapos ng ilang tanong, sinimulan na ni Diwa ang kanilang kontra-opensiba. Your Honor, nais po naming iparinig sa korteng ito ang ilang audio recordings bilang aming ebidensya. Nagulat ang abogado ng kabilang panig. Objection, Your Honor. Saan nanggaling ang mga recording na ito? Mula po sa personal na gamit ng aking kliyente na kanyang ginamit upang protektahan ang kanyang sarili. Ang mga ito po ay magpapatunay sa tunay na motibo sa likod ng petisyong ito. Matigas na sagot ni Diwa. Pinayagan ng hukom. Unang ipinarinig ang pag-uusap ni na ilang-ilang at dalisid na narinig ni Luningning nung araw na yon. Ang plano tungkol sa guardianship, ang plano tungkol sa home for the aged. Ang buong silid hukuman ay natahimik. Ang mukha ni Dalisid ay namutla. Si ilang-ilang ay napahigbi na. At ngayon, Your Honor, pagpapatuloy ni Diwa, mayroon pa kaming isang huling testigo. Isang testigong magpapatunay sa lahat ng aming isiniwalat. We call to the stand Dr. Santiago Alcaraz. Kung kanina ay namutla si Dalisid, ngayon ay tila nawalan na siya ng kulay. Gulat at hindi makapaniwala ang kanyang reaksyon. Si ilang-ilang ay napaangat ng tingin. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan. Pumasok si Dr. Alcaraz sa silid hukuman at nanumpa. Dr. Alcaraz, tanong ni Diwa, kayo po ba ang nagsagawa ng psychological assessment kay Mrs. Luningning Di Mayuga? Opo, attorney, sagot ng doktor. At kayo po ba ang nag-issue ng medical report na ito na nagsasabing siya ay may early stage dementia? Tumingin si Dr. Alcaraz kay Luningning pagkatapos ay sa hukom. Opo, ngunit ang report na yan ay isang kasinungalingan. Isang bulungan ang kumalat sa buong korte. Maaari niyo po bang ipaliwanag, doktor? Si Ging Di Mayuga ay asawa ng aking yumaong matalik na kaibigan, si Arturo. Paliwanag ni Dr. Alcaraz. Nang dinala siya sa aking klinika, agad kong naramdaman na may mali. Sa aming pag-uusap, na walang nakakarinig, na ipaabot niya sa akin ang sitwasyon na pagkasunduan namin na gumawa ng isang peking report para makuha ang tiwala ng mag-asawang Soliman at para mabigyan si Gingano Di Mayuga ng oras na makakalap ng ebidensya. Tumingin siya ng diretso kay Dalisid. Ang totoo, Your Honor, si Luningning Di Mayuga ay isa sa may pinakamatalas na pag-iisip na nakilala ko sa kanyang edad. Ang kanyang tanging sakit ay ang labis na pagmamahal sa kanyang anak. Sinungaling, sigaw ni Dalisid, hindi na napigilan ng sarili. Bayaran ka. Binayaran ka ng matandang yan. Order in the court. Sigaw ng hukom. Ang kanyang martilyo ay pumukpok ng malakas. Your Honor, mayroon pa po kaming huling ebidensya, sabi ni Diwa. Itinaas ang isang maliit na voice recorder. Ang recording ng aktwal na assessment sa pagitan ni Dr. Alcaraz at ng aking kliyente kung saan malinaw na maririnig ang kanilang pag-uusap tungkol sa planong ito. Iyon na ang huling dagok. Habang ang tunog ng pag-uusap ni Luningning at Dr. Alcaraz ay umaalingaw sa korte, si Dalisid ay tuluyan nang nawala sa kontrol. Nagwala ito. Sumisigaw ng mga pagbabanta at pagmumura. Inilalantad ang tunay niyang kulay sa harap ng lahat. Patahimikin ang akusado, sigaw ng hukom. Nang matapos ang lahat,
Ilang sandali lang ang kinailangan ng hukom para magdesisyon. The petition for guardianship is hereby denied. Deklara ng hukom, ang kanyang boses ay malakas at pinal. Furthermore, the court orders a full investigation into Dalisid Soliman for charges of attempted fraud and conspiracy. Pumukpok ang martilyo. 2 pulis ang lumapit at pinusasan si Dalisid na patuloy pa ring nagwawala. Habang dinadala siya palabas, ang kanyang mga mata ay puno ng galit, nakatingin kay Luningning. Naiwan si Ilang-Ilang, nakaluhod sa sahig, umiiyak ng walang tunog. Tapos na ang lahat. Natalo sila. Tumayo si Luningning. Naglakad siya palapit sa kanyang anak. Ngunit hindi niya ito niyakap. Hindi niya ito inalo. Tinitigan lang niya ito. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng galit o ng tagumpay. Ang tanging makikita sa mga mata ni Luningning ay ang pinakamalalim na uri ng sakit. Ang sakit ng isang pusong winasak ng sarili nitong laman at dugo. Lumipas ang ilang linggo mula nang maganap ang paglilitis. Ang bayan ng Magdiwang ay napuno ng bulong-bulungan. Ngunit sa loob ng bahay si Kataraw, isang bagong uri ng katahimikan ang namayani. Hindi na ito ang katahimikang mabigat at puno ng pagbabanta. Ito'y isang katahimikang malawak, tila isang blangkong papel na naghihintay na masulatan ng bagong kwento. Si Dalisid ay nakakulong, nahaharap sa maraming kaso, kabilang na ang mga kaso mula sa kanyang mga pinagkakautangan na lumutang matapos ang eskandalo. Si Ilang-Ilang naman ay umuwi sa bahay pagkatapos ng paglilitis, ngunit siya at si Luningning ay parang dalawang multo na naglalakad sa iisang espasyo. Hindi nag-uusap, hindi nagtitinginan. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga gamit sa dating kwarto ng kanyang anak, nakita ni Luningning ang isang maliit na kahon sa ilalim ng kama. Binuksan niya ito. Sa loob ay mga lumang litrato, mga drawing mula sa pagkabata, at isang maliit na teddy bear na sira-sira na. Sa ibabaw ng lahat, may isang litrato nila noong high school graduation ni Ilang-Ilang. Magkayakap sila. Ang kanilang mga ngiti ay puno ng pag-asa para sa hinaharap. Hindi na napigilan ni Luningning ang mga luha. Umiyak siya. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa panghihinayang. Umiyak siya para sa nawalang tiwala, para sa nasirang pangarap, at para sa anak na tila nawala na sa kanya. Kinabukasan, nagulat si Luningning nang makita si Ilang-Ilang sa sala, may dalang maleta. "Mama," sabi ni Ilang-Ilang, ang kanyang boses ay paos dahil sa ilang linggong hindi pagimik. Ang dating kumpiyansa sa kanyang tindig ay wala na. Napalitan ng isang malalim na hiya. "Aalis na po ako." Tinitigan siya ni Luningning. "Saan ka pupunta?" "Hindi ko po alam." Umiling si Ilang-Ilang habang pumatak ang kanyang mga luha. "Malayo po dito. Magsisimula po ako ulit. Mag-iipon para bayaran ang lahat ng nagastos ninyo sa abogado, para bayaran ang lahat ng sakit na naidulot ko." Lumuhod si Ilang-Ilang sa harap ng kanyang ina. "Mama, patawad. Patawarin niyo po ako. Nabulag po ako, Mama. Nagpadala sa takot, sa kasakiman. Patawad po." Tinitigan ni Luningning ang kanyang anak na humahagulgol sa kanyang paanan. Ang puso ng isang ina ay isang misteryo. Kahit gaano kalaki ang sugat, palaging may puwang para sa awa. Hinawakan niya ang balikat ni Ilang-Ilang at dahan-dahan itong itinayo. "Ang pagpapatawad, Ilang," sabi ni Luningning. Ang kanyang boses ay mahinahon. Ay hindi isang bagay na ibinibigay sa isang iglap. Ito ay isang mahabang paglalakbay. Isang paglalakbay na kailangan nating parehong tahakin. Pumasok si Luningning sa kanyang silid at bumalik na may dalang sobre. Inabot niya ito kay Ilang-Ilang. "Ano po ito, Ma?" "Kaunting pera para makapagsimula ka."
Sabi ni Luningning, gamitin mo ito para itayo ang sarili mo, hindi para sirain ang iba. Niyakap ni Ilang-Ilang ang kanyang ina nang mahigpit. Ang kanyang mga luha ay bumabasa sa balikat nito. Salamat po, Mama. Salamat. Isang yakap na matagal nang nawala. Isang yakap na nagsisimulang maghilom sa mga sugat. Kahit pa mag-iiwan ito ng peklat, pinanood ni Luningning ang kanyang anak na maglakad papalayo, bit-bit ang maleta. Bago ito tuluyang lumabas ang gate, lumingon si Ilang-Ilang sa huling pagkakataon. Isang tingin na puno ng pagsisisi at pasasalamat. Tumangulang si Luningning. Nang mawala na sa paningin ang kanyang anak, pumasok si Luningning sa loob ng bahay. Ang bahay sikat araw, ang kanyang tahanan, ang kanyang kaharian. Naupo siya sa kanyang paboritong silya sa beranda. May hawak na isang tasang mainit na tsaa. Pinanood niya ang paglubog ng araw. Ang kalangitan ay nag-aapoy sa kulay kahel at lila. Mag-isa siya, ngunit hindi siya nag-iisa. Natagpuan niya ang lakas sa kanyang sarili. Natagpuan niya ang kapayapaan sa katahimikan. At higit sa lahat, napatunayan niya na ang kanyang liwanag, ang kanyang Luningning, ay hindi kayang pawiin ng anumang dilim ng kataksilan. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang bahay sikat araw ay muling naging isang tunay na tahanan. Isang tahanan kung saan ang sinag ng pag-asa ay muling sumisikat. Mas maliwanag at mas matatag kaysa dati. At dito po nagtatapos ang kwento ni Nanay Luningning di Mayuga. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa edad o sa pisikal na anyo, kundi sa tibay ng puso at sa tapang na ipaglaban ng tama at ang ating karangalan. Ang kanyang kwento ay isang paalala na kahit sa pinakamadilim na sandali ng pagtataksil, mayroong liwanag na naghihintay, ang liwanag na nagmumula sa ating sariling paninindigan. Taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa bawat kabanata ng kwentong ito. Ang inyong suporta ang nagbibigay sa amin ng inspirasyon na magpatuloy. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Anong aral ang inyong napulot sa kwento ni Nanay Luningning? I-comment nyo lang po sa ibaba at sabay-sabay nating pag-usapan. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button ay share sa inyong mga kaibigan at kapamilya. At huwag na huwag pong kalimutang mag-subscribe para hindi ninyo mapalampas ang mga susunod pa nating mga kwento. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.